Noong May 3, 2014, sa isang 4-star hotel sa Guangzhou, China, isang housekeeper ang papunta sa isang kakabakante lamang na kwarto para maglinis. Sa kanyang pagpasok sa kwarto, kagulat-gulat na ang kwarto na iyon ay spotlessly clean. Ang huling guest sa kwarto ay sinasabing medyo maselan, kaya sa kanyang isipan, maaari na ang huling nag-occupy doon ay talagang specific pagdating sa kalinisan. Tuwang-tuwa sa kanyang nadatnan, ang housekeeper bilang parte na din ng kanyang trabaho ay sinimula ng kanyang routine na pagwawalis at pagmamap sa paligid. Sa kanyang paggawi sa banyo, siya ay nakaamoy ng medyo masangsang sa loob. Ang drain hole ay puno ng tubig, kaya inisip niya na mayroong something na bumabara doon. Maaring mga buhok, tipikal sa dahilan kung bakit mayroong bara sa banyo. Maaari na doon galing ang amoy, kaya ang housekeeper ay kinuha ang kanyang gamit para damputin ang kung anumang bara na mayroon sa drain ng banyo na yon. Ang kanyang nadampot ay tila isang kulay dilaw na bagay, similar sa isang animal fat, pero sa patuloy na pagsuri sa nakita, isang realisasyon ang pumasok sa isip niya. Ang fat na iyon ay tila hindi naman isang animal fat, kundi para bang isang human body fat. Sa nakita, ang housekeeper ay hindi napigilan na sumigaw at tumakbo palabas papunta sa reception ng kanilang hotel, at sa nanginginig na boses ay sinabihan ang mga naroon na tumawag sa mga otoridad. Ang katotohanan na madidiskubre matapos ng insidente na ito ay para bang isang eksena sa isang suspense na drama lamang. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Yang Muxing. Ang nakitang taba ng housekeeper matapos ng ginawang analysis ay isang adult human muscle tissue na galing sa isang babae. Sa labas ng kwarto at sa may sulok ng isang staircase, ilang plastic bags ang kanilang natagpuan na ang mga nilalaman ay ilang pira-pirasong mga laman, ang parte-parteng katawan ng biktima. Medyo misteryo pa na sa mga nakitang parte ng mga katawan, ang head at leg bone ng biktima ay missing. Dahil sa ang buong kwarto ay thoroughly cleaned, ang mga otoridad ay wala din gaanong nakuha na clue na makakatulong sa investigasyon. Ang kwarto kung saan nangyari ang krimen ay ang room 316. Ang mga otoridad ay chinek sa front desk kung sino ang huling nag-check out sa kwarto na yon, at base sa check-in information, ang biktima ay ang 28 years old na si Yang Muxing. Sa pamamagitan ng surveillance footage na ito na nakuha noong April 30, si Muxing ay nakita na nag-check-in sa hotel bago tumungo sa kanyang kwarto. Siya ay nag-check-in bandang alas 9:12 ng gabi at nakita muli after 10 minutes na bumaba para humingi sa mga staff ng toiletries. Sa kuha na ito, bandang alas 9:33 ng gabi nang siya ay pumasok naman sa kanyang kwarto at hindi na nakita na lumabas pa. Sa identifikasyon ng biktima, ang pamilya ni Muxing ay pinuntahan ng mga otoridad. Ayon sa mga ito, si Muxing ay umalis for a vacation, ngunit ang kanyang pamilya ay wala nang narinig o naging komunikasyon sa kanya matapos na umalis para sa sinasabing bakasyon na yun. Ibinalita nila sa pamilya ni Muxing ang maaaring nangyari dito at kinuhanan ang pamilya ng DNA for comparison sa natagpuan ng mga labi, kung saan matapos ng analysis ay nakumpirma na ang babaeng biktima nga ay si Yang Muxing. Pero sino ang salarin at ano ang motibo sa nangyari kay Muxing? Si Muxing ay nag-book ng isang double bedroom na ang ibig sabihin, maari na mayroon siyang makakasama sa kwarto na yun. Sa surveillance footage na nakuha ng mga otoridad, about 20 minutes matapos pumasok ng kwarto si Muxing, isang lalaki na nakasuot ng hat
purple shirt at jeans at ang mukha ay natatabingin ng mask ang pumasok sa hotel at hindi na nag-register pa sa front desk. Siya ay dumiretso na pumanik sa hagdanan at pumasok sa kwarto ni Mushing. Sa loob ng 3 araw, ang lalaki ay ilang beses na bumalik sa hotel na may kung anong tangan sa kanyang kamay. Siya ay huling nakita noong May 3 para mag-check out on behalf of Mushing. Ang lalaki ay huling nakita sa video na ito na tangan ang bag ni Mushing for final check-out. Bukod sa bag, meron pang isang bagay na hawak ang lalaki. Noong natagpuan ang parte-parteng katawan ni Mushing, tanda nyo ba na ang kanyang leg bone, maging ang kanyang ulo ay missing. At sa nakitang red plastic bag na ito, base sa hubog na mayroon ito, maaari kaya na iyon ay ang missing na leg bone at ang bag naman na iyon ay maaaring ang nilalaman ay ang kanyang ulo. Ang mga otoridad ay nagawang itrack ang movement ng misteryosong lalaki simula nang ito ay lumabas ng hotel. Sa pagkakataon na ito, wala nang duda pa na ang lalaki na iyon ay ang salarin sa nangyari kay Mushing. Ang lalaki ay nakita na pumasok sa isang market na dala-dala pa din ang maaaring remains ni Mushing, kung saan maya-maya lang siya ay nakita na lumabas na ang tanging tanga na lamang ay ang bag. Ang red plastic bag ay maaaring kanyang idinispose sa kung saan man sa market. Kung talagang ang laman ng plastic bag na iyon ay ang leg bone ni Mushing, nakakapangilabot na maaaring kung saan lamang iyon inilapag ng lalaki, considering na ang lugar ay isang wet market. Ang mga otoridad ay agad na umaksyon para mag-conduct ng search sa lugar na yon at fortunately, matapos ng 2 oras na paghahanap, ang tila hugis stick na bagay ay kanilang nakita sa basurahan ng isang pork stall. Matapos nagawan iyon ng forensic examination, nakumpirma na iyon nga ay parte ng katawan ni Mushing. Base sa kondisyon ng parte-parteng katawan, ayon sa forensic expert, ang katawan ni Mushing ay piniraso base sa texture ng mga muscles. Ibig sabihin, ang paraan na ginawa ng salarin ay isang professional technique. Kaya ang konklusyon ng mga otoridad, ang profesyon ng salarin ay maaring isang doktor o butcher. Given na ang nangyaring krimen ay maaring isang crime of passion, ang mga otoridad ay nag-focus naman sa social at personal relationship ni Mushing. Si Mushing bago ang krimen ay isang married woman, ngunit ang kanyang asawa ay namatay dahil sa isang car accident noong nakaraang taon. Sa mysterious man na nakita ng mga otoridad sa mga footage, nagkaroon sila ng hinala na ang lalaki ay may malalim na relasyon o koneksyon kay Mushing. Unfortunately, matapos imbestigahan ang social at personal relationship ni Mushing, wala silang nakita na nag-fit sa criminal profile ng salarin. Ang mga otoridad ay nagtanong-tanong naman sa market para sa anumang clue na maaaring makatulong para sa identifikasyon ng lalaki. Isang motorista ang nagsabi na siya ay nagkaroon ng encounter sa mysterious man na yon noong May 3. Ayon sa motorista na isang electric vehicle driver, siya ay na-impress sa lalaki na yon kaya niya natandaan. Ang lalaki ay gustong magpahatid sa Xingfeng Village, ngunit bago nakarating doon, ang lalaki ay bumaba na at binayaran siya ng 100 yuan. Ang binayad sa kanya ng lalaki ay unusually generous, kaya iyon ay kanyang natandaan. Ang village na kanya sanang destinasyon ay mayroong katabi na landfill, kaya ang konklusyon ng mga otoridad, sa landfill na ito naman idinispose ang ulo ni Mushing. Ang mga otoridad ay agad na gumawa ng search operation malapit sa Xingfeng Village para hanapin ang salarin. Soon enough, ang lalaki ay kanilang na-trace sa isang hotel sa lugar na yon. Ang mga otoridad ay maingat na umaksyon para pasukin ang kwarto na kinaroroonan ng lalaki, kung saan bumungad sa kanila ang gulat na mukha ng lalaki, ang 35 years old na si Zhang Jian.
Si Zhang Jian ay agad na taken into custody. Sa ginawang background check, siya ay nakulong dahil sa isang car accident noong nakaraang taon. Matapos na nakalaya, siya ay nagtrabaho naman bilang isang butcher sa isang pork slaughterhouse. Sa ginawang interogasyon ng mga otoridad, si Jian ay tila kalmado lamang at hindi nakitaan ng remorse sa kanyang ginawa. Nang tanungin sa kung ano ang kanyang motibo sa krimen, ang kanyang sagot ay surprising. Siya ay binayaran lamang para si Muxing ay paslangin. Ayon sa kanya, hindi niya ito personal na kilala at siya ay isa lamang hired killer. Sa manner naman ang ginawa niya sa katawan, sinabi ni Jian na dahil siya ay sanay sa pagkatay ng baboy, naisip niya na gawin din iyon sa labi. Dahil iyon para sa kanya ay mas madali na i-handle separately. Nang tanungin naman sa kung sino ang nagbayad sa kanya, si Jian ay nanahimik lamang. Sa patuloy na pag-imbestiga kay Jian hinggil sa kanyang nakaraan, nalaman ng mga otoridad na noong siya ay nakulong dahil sa isang car accident noon, mayroong namatay na lalaki. At iyon ay walang iba kundi ang asawa ni Muxing. Sa revelasyon na ito, hindi nila maiwasan na isipin na maari kaya na si Jian ay may galit sa mag-asawa at ang mga iyon ay pinaslang niya. O maaari din kaya na si Muxing at Jian ay may lihim na relasyon. Malaki ang posibilidad na ang nangyari kay Muxing ay isang crime of passion. O kung ibabase naman sa kanyang sinabi na siya ay napag-utusan lamang, ibig bang sabihin nun, si Muxing ang may kagagawan ng kanyang kinahinatnan? Lahat ng iyon ay mabibigyan ng liwanag nang si Jian ay ikwinento na ang lahat. Matapos ng investigasyon, ang nakuhang mga ebidensya ng mga otoridad laban kay Jian ay patong-patong. Dahil dito at sa kanyang tangka na di na mapababa ang kanyang magiging sentensya, si Jian ay sinimulan na ang pagkanta. Sinimulan niya sa pagkamatay ng asawa ni Muxing. Ayon sa kanya, bagamat siya ang gumawa ng aksyon, ang tao sa likod ng pagpaslang na yun ay walang iba kundi si Muxing. Si Yang Muxing ay isang attractive at charming na accountant. Sa kabila ng kanyang estado bilang isang married woman, dahil sa kanyang taglay na kariktan, hindi maiwasan na siya ay magkaroon ng ilang mga admirers. Sa mga admiration na natamo, si Muxing ay medyo nawala sa kanyang wisyo at nagkaroon ng relasyon sa lalaking nagngangalang Hekyang. Si Hekyang ay isang maimpluwensya at maotoridad na lalaki at ang kanilang lihim na relasyon ni Muxing sa pagtagal ng panahon ay nalaman ng asawa ni Muxing. Sa pagkatuklas ng relasyon na ito, si Muxing ay gusto na hiwalayan na ang asawa at makipagdiborsyo. Ngunit ang kanyang asawa naman ay hindi pumayag at nagplano pa na i-expose ang affair na yon. Sa banta na ito, si Muxing ay humingi ng tulong kay Hekyang kung saan si Hekyang naman ay nagbigay ng ideya na maaari silang mag-hire ng isang killer. Sa suhestyon na ito, si Hekyang ay binigyan si Muxing ng 300,000 yuan at si Muxing naman ay hinire si Zhang Jian. Si Jian ay naghintay sa daan na madalas na gawing ruta ng asawa ni Muxing, saka binangga ito at pinalabas na isa lamang car accident. Sa pagkamatay ng asawa, si Muxing ay matagumpay na gumanap bilang isang grieving widow. Sa pananagutan naman sa batas, sinigurado niya na si Jian ay mabibigyan lamang ng mababang sentensya dahil sa nangyaring kunway aksidente. Si Jian ay agad na nakalaya matapos ng maiksing panahon ng pamamalagi sa bilangguan. Ang relasyon ni Muxing at Hekyang ay nagpatuloy. Sa pagdaan ng panahon, si Muxing sa kanilang lihim na relasyon ay nagkaroon na ng dissatisfaction. Hindi na siya kontento pa sa estado ng kanilang relasyon, kaya pinilit si Hekyang na siya ay pakasalan. Ayon sa isang source, si Hekyang ay mayroon ding asawa at pinilit ni Muxing na idiborsyo ang asawa nito. Bagamat silang dalawa ay malaya na,
Si Hekyang ay tila hindi naman seryoso na pakasalan si Mushing. Kaya si Mushing sa kanyang frustration ay nagbigay ng ultimatum kay Hekyang. Sinabi ni Mushing na kung hindi siya papakasalan ni Hekyang, ibubunyag niya ang kanilang relasyon, maging ang nangyaring car accident ng asawa ni Mushing noon. Si Hekyang naman bilang hindi niya gusto ang ginawang pananakot ni Mushing, ay no choice kundi ang burahin na din si Mushing. Si Zhang Jian ay binayaran muli ng 300,000 yuan at sa pagkakataon na ito, ang target naman ay si Mushing. April 30, 2014, si Mushing ay nag-request kay Hekyang na mag-book ng isang hotel room para sa isang romantic getaway. Dingid sa kanyang kaalaman, ito ang naging pagkakataon ni Hekyang para isagawa ang plano nila ni Jian na pagpaslang. Salip na si Hekyang, si Jian ang pumunta sa hotel room at dala-dala ang kanyang mga murder tools ay isinagawa ang kanyang trabaho. Matapos na paslangin si Mushing, ay piniraso niya ang katawan nito at sa loob ng 3 araw ay ilang beses na nagpabalik-balik sa hotel para tapusin ang kanyang trabaho. Ang mastermind sa likod ng pagpaslang kay Mushing na si Hekyang ay tuluyan ng inaresto ng mga otoridad. Silang dalawa ni Jian ay sinampahan ng kani-kanilang mga kaso. Wala akong nakitang impormasyon kung ang dalawa ay nahatulan na o hanggang sa ngayon ay nakabinbin pa din ang kanilang paghuhusga. Kung ano pa yan, nawa na ang judgment sa kanila ay nararapat sa krimen na kanilang ginawa. Sa istorya na ito, ang pinakabiktima ay ang asawa ni Mushing. Ang kanyang naging kamatayan ay dulot ng isang kataksilan galing sa babae na minsan niyang minahal. Kung hindi pa sa nangyari kay Mushing, ay hindi malalaman ang kanyang totoong kinahinatnan. At si Mushing naman, dala ng kanyang karupukan, siya ay nahulog sa isang patong-patong na kasalanan at hinarap ang sariling katapusan sa paraan na hindi niya kailanman naisip o inasahan. Ito ang kanyang retribution. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!